ka-legit Daver Cards, pamilya Halushos, abay tuluyan na nga in-evacuate ang opisina ng Tape Incorporated sa Quezon City makalipas ang 40 taon. At is it true na nagkaroon nga ba ng pagtatalo patungkol or mga executives ng GMA patungkol sa kanilang natuklasan sa Tape Incorporated? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw nga ay isinulat ng isa sa mga showbiz bandera showbiz chika balita na sinabi nga nito, kinumpirma na pamilya ni Halushos umalis na sa opisina ng Tape sa Quezon City na makalipas ang 40 years. Grabe, napakatagal po nila na namalagi dahil wala nang ang programa ang tahanang pinakamasaya sa GMA7 ay tuluyan nang ang nilisan ng pamilya Halushos ang opisina ng Tape Incorporated sa may 79 Saverville, Quezon City, kung saan namalagi sila ng 40 years. Ang Facebook user na si Brian Pena Cruz ay nagpost ng signage ng Tape sa kanyang account na may caption na "Breaking after 40 years of staying in 79 Saverville Avenue, Quezon City, production firm Tape Incorporated of disgraced family of Halushos vacate their offices and area after their noontime losers tahanang pinakamasaya cessated on air last week." So, totoo nga talaga yung balita na hindi na nga po talaga sila pag magpapatuloy pa. Models of Manila on his YouTube live confirmed that the signage mark of Tape in their gate suddenly disappeared, and upon his looking, there one vehicle parked at the gate. There are no trucks, no other cars being parked aside from the security guard securing the property, sabi pa sa post. So, nag-live po kasi at pinuntahan mismo ito ni Models of Manila sa place na yon, kung saan dati sobrang ingay sa place na yon, pero this time, sobrang tahimik na. Matatanda ang nagpaalam ang Tape sa publiko sa pamamagitan ng kanilang official statement noong Huwebes ng March 7 para ipaalam na hindi na sila i-air sa GMA7 simula March 8 Biyernes. At narito naman ang nilalaman ng official statement mula sa Halushos family. Sabi nila, "It is with heavy heart that we inform our televiewers that our noontime show Tahanang Pinakamasaya on Kapuso Network GMA7 will no longer be on air effectively March 8, 2024. Tape Incorporated extend its profound gratitude to its home network, GMA7, for a long and fruitful partnership. GMA7's kind consideration and understanding of the company's unwanted circumstances have been instrumental in helping the company in this transition. Despite our best effort to save the show, both parties have reached mutual agreement to finally call off the show." So, ganun nga po sila nagbigay ng kanilang mensahe to the loyal viewers, esteemed hosts, supportive advertisers, hardworking crew, and dedicated employees who have been with us from the very beginning, from the longest running noontime show, Eat Bulaga, to the present Tahanang Pinakamasaya. Our sincerest thank you and optimistic see you again. Maraming salamat and God bless. So, yun po yung pinaka-last words po nila, and kumpirmado na iniwan na nga po nila talaga totally, ito pong nasabing opisina po nila sa Quezon City. Pero aside from that, si Isko Moreno na siyang mayroon pong kontrata sa Tape na sinasabing long-term contract with Mr. Paulo Contis, ay ganun din, naka-float din po sila, na parang nabaliwala din yung pinirmahan nilang kontrata dahil nagtapos na nga yung show. Pero isang bagong pinto ang nagbukas para po kay Isko Moreno, sapagkat kukunin daw di umano itong si Isko ng TikTok lock ng GMA para makasama sina Pokwang at Kuya Kim. Sabi dyan, totoo kaya ang chika na ilang taong umere ang Eat Bulaga ng Tape Incorporated sa GMA7 ay wala pa lang silang human resource department to HR na siyang namamahala sa mga empleyado para sa kanilang mga pangangailangan. Biruin nyo ha, ilang taon na po na parang umiere
ang Itbulaga. Pero wala po silang parang dineploy na HR dun po sa kanilang company, no? Na siya pong masasabi nating parang syempre pag HR sila yung kung ano may pangangailangan ng mga empleyado nila sa kanila pupunta. Nasambit lang ito sa atin ng ilan sa mga source na wala raw benefits ang empleyado ng TAPE dati, kaya kapag may nagkakasakit ay aabutan lang daw ng panggastos. Ano bang klaseng kumpanya yun? 40 years na namalagi tas walang HR. Kaya hirap daw makapag-loan ng ibang empleyado ay dahil wala silang dokumentong maipakita na sila ay regular employee ng TAPE noon. Wala namang binanggit ang ating source kung nabago na ito ngayong pumasok na ang mga halosos. Samantala, usap-usapan ng mga post ng Facebook account ng Tsaka Puso 2 na may hindi pagkakaunuan ng mga bossing ng GMA7 dahil may hindi pabor na TikTok lock ang ipapalit sa slot ng tahanang pinakamasaya. So, base po sa post, breaking news, GMA Network Executive nag-aaway-away. Oh my G, kasi nga parang hindi po sila pabor na TikTok lock kasi sigurado nalalamunin sila ng buhay ng dalawang magagaling na noontime program, yung ito pong Itbulaga at ng It Showtime. Tapos ipapasok nila TikTok lock, hindi naman po ganun kataas ang rating na nabibigay niya dun sa slot na ibinigay sa kanila ng GMA Network. So ano na lang po ang mangyayari? Kaya sabi dyan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga executive ng GMA Network sa ginawang internal meeting ngayong araw. Ang kanilang agenda, ano ang ipapalit sa tahanang pinasara ay pinasaya pala. So, yun po yung ilan sa mga talaga ng mga kumpirmado, no? Isang male executive ng GMA Network ang namimilit na ipasalo sa TikTok lock ang mababakanting noontime slot. Subalit inayawan naman ito ng iba pang executive. Ang gusto niya kasi ilipat si Isko mula sa tahanang pinakamasaya papuntang TikTok lock para makasama si Kim Atienza. Agad namang hindi sumang-ayon ng isa pang ladies executive at iba pang executive at may isang nagsabing gumawa sila ng panibagong noontime show. Pero may ilan din namang hindi pumabor sa walang kwentang idea na ito. Sa ngayon, rebranding ng tahanang pinakamasaya kasama ang pamunuan ng TAPE Incorporated ang kanilang pinag-iisipan. Oh my G, mukhang kasama pa rin ang TAPE sa plano nila ha. New titles, new show, new setup, new studio at new segment. So ibig sabihin, ayon pa kay Lady Executive, dapat daw ay may pundasyon na sa telebisyon at may hatak sa masa ang papalit sa nasabing pumanaw na noontime show. Anyway, inaabangan naman kung ano ang final decision ng Kapuso Network tungkol sa isyong ito at bukas din ang noontime or ang showbiz online na ito para sa kanilang panig at sa mga haloshos. Totoo nga talaga ang balita, no, na meron pong T7 na magaganap. Ibig sabihin, kahit pala in-evacuate na ng TAPE Incorporated ang opisina nila sa Quezon City, ay magpapatuloy pa rin ang partnership ng GMA at ng TAPE Incorporated. Walang kadala-dala. Siguro ito po yung isa sa mga ginagawa ng GMA para ang TAPE ay makabayad ng utang sa kanila. So magkakaroon sila ng collaboration to produce new noontime program kasi nga naman hindi po nila pwedeng isabak ang TikTok lock para sa mga magagaling at mga premyado na mga host at premyadong mga noontime program. Sigurado ako lulubog ang TikTok lock kapag po ginawa nila yan. So kayo po, anong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!